sige, babayaran ko na lang doon. Good morning muna kay Donis. Anong numero? Didos? Ay, ayan. Ayan, bawal. Yun nga lang, yung doon po banda, nakikita nyo, bawal po yung isarado. Asa po naging ganun po yung sa may copper tube line dahil dito po nakalagay yung sa photo kapag nailagay na namin yung 2 horsepower kaya po. Totoo po yun kasi kapag lalabas kasi kailangan nakislope yung tubig, kailangan nakaklibin ng konti para lumabas po rito. Ang saksakan tapos sa ng gusto hindi po manipis dito sa ginagawa nito. Mga karos, good morning po, good morning. Ayan, kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Maaga tayo sa Anyana ngayon. Bali today is Sunday, December 29. Yan, good morning kay Mrs. Good morning. Yan, good morning po kila Sir and Ma'am sa client owner natin dito. Bali, Sunday ngayon. Kahapon hindi po ako nakakuha ng working permit para sa pagpasok nitong linggo. At bukas, December 30. So kailangan po natin sila kuhaan ng holiday permit, yung mga gumagawa po rito para makapasok sila ngayon at saka bukas. Then update din po tayo sa mga project din natin sa Lumina mga karos. Kaya ito, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng linggo. And enjoy watching po. Yan. Tara, let's go. Dito muna tayo sa opisina. Okay na po tayo rito sa Anyana office. Ayan, nakuha na po natin sila ng overtime work permit. So syempre holiday, ito yung pinilapan po natin dito. So 5 tao po yun nandito. Then ipapasa na po natin to sa guardhouse para makapasok po yung mga nagtatrabaho rito. Tapos simula ngayong December 29 hanggang bukas December 30 yung last day po namin dito. Then babalik na lang po yata kami January 4 or 5 or January 3 or 5. So yun po yung pinaka safe na balik po namin dito. Then meron na rin ako mga itinanong po rito sa admin office regarding po rito sa Anyana project na ginagawa natin. Isang Tokyo unit, yun yung model niya rito, na mga i-discuss ko ngayon kapag punta po natin dyan. So pagpasok natin dito sa subdivision, sa site. So let's go, tara. Yan, pasa muna natin tong ating overtime work permit dito sa Anyana. Yan, meron din po akong sasabihin na kapag tuwing linggo po yung mga restriction nila rito kung ano-ano. Magandang araw po. Medyo na late. Ayan, yan na po. 12:13. Yan, maraming salamat. Sige pa. Thank you. Ayan na yung mga kasama natin na nakaupo. Yan, dino-double check lang yung mga ID. Chief, maraming salamat. Thank you. Yan, ganito ganito kahigpit dito. Kaya bago ka talaga gumawa dito, kaya kailangan na ready na ang lahat. ID, mga requirements ng mga workers. So tara, susunod na lang po si Master Jojo dito. Bali 5 po yung naka-declare dun sa ating work permit ngayong araw. Susunod na lang si Master Jojo. Bali, ang ginawa ni Master Jojo, may pinakasikaso muna ako sa kanya sa Lumina kasi nandito ako. Asikasuhin ko muna dito. Wala ako na ano. Kumuha ka na ng rivet na sa hardware. O yan, mahaba oh. Eh, sige, babayaran ko na lang doon. Good morning muna kay Donis. Good morning kay Kuya Richard. Eh, yung black screw nakakuha ka? Okay, sige, babayaran ko na lang doon. Kinilo na lang nila. Kilo na lang. Anong numero? Didos? Black screw. Ayan. Ayan si Marvin. Good morning, Marvin. Kuya Sandy, good morning. Ayan, Kuya Sandy. 4 muna sila. Okay, bali, nung pagpunta ko sa office kanina, nakausap ko sila engineer. So, galing din po kasi sila sa holiday. Ayan, bali, okay, may di-discuss ako ng konti. So, ito kasi, tinatanong ko kung pwedeng magkaroon to ng pinakabubong or kahit canopy man lang. So, ang sabi nila sa amin, ang setback is 2 meter.
So maaaring malagyan po to, pero i-confirm ko pa kasi si sir ay galing po sa galing sa bakasyon, medyo galing sa biyahe. Hindi niya pa nai-imagine kung ano yung gusto kong mangyari dito. So ito, isasuggest natin kay client na lagyan to, pero as per plan kasi kung ano lang yung naka-declare dun sa contract namin, yun lang yung sinusunod namin ngayon. So dahil sliding to, kung pwede naman magkaroon po ng bubong dyan or kahit canopy, basta hindi lang po lalagpas or basta ang setback is 2 meter, malalagyan to possible. Tapos dito tinanong ko din kasi sa plano polycarbonate. Yan, alam naman natin ang polycarbonate ay hindi naman po talaga tumatagal. So pwede daw to yero, basta maganda, pulido at saka elegante naman daw po tingnan. Hindi po daw madungis tingnan yung pagkakagawa. So pwede din yero rito. At saka yun doon, itinanong ko na din po kung pwedeng bubungan. Sabi pwede naman daw, basta yung nandun sa dulo na yun is open lang talaga. So pwede rin gumamit ng yero, basta maganda din po daw talaga tingnan at maganda yung kalalabasan. So nakita ko naman na kasi yung gawa dito, ayan, naka-yero po yan. Yeah. Wow. So ayun po, kung sakali pong dahil pwede naman, no, dahil pwede naman po sa office pala dito at saka sa mga renovation, dahil pwede naman pala yun, baka isa yan sa mga madadagdag na trabaho. So magkakaroon ng bubong dyan. Pero yun dito, ang pagkakasabi sa amin, dapat daw polycarbonate, gawa daw sa polycarbonate, hindi pwede yung gawa sa yero, diba? Tapos dito naman possible to, gawa na po yan sa yero pati doon. So yan ang isasuggest natin kila client. At yan ang isa sa mga madadagdag na trabaho po dito pag natapos kami. Yan, bali ang assignment, ceiling framing, ayan, yan, tiling. So ang sabi sa office ngayong araw ng linggo, anong sabi? Bawal ang mag-ingay. Ayan. Ayan, bawal po mag-ingay pag araw ng linggo. Syempre, respeto rin na po natin yung ibang mga nakatira at nagpapahinga galing sa trabaho sa araw ng linggo. So ito po kasi, ito na nga lang po kasi yung ilan sa mga araw na pasok namin dito, kaya hindi na po namin, hindi na kami nag-declare ng day off kasi bukas last day natin sa trabaho, then ilang araw na naman po tayong pahinga, di ba? So blessing to mga karos, kailangan din po natin ng pahinga sa isang taon na dire-diretso ng pagtatrabaho. Ito lang din po yung reward natin para sa ating mga sarili. So ang trabaho dito, tinanong kami. So sabi po namin may konting electrical, ceiling framing, then tiling. So sa tiling, kaya po ako bumili at nag-invest ng tile cutter para sa mga ganitong pagkakataon. So may gamit tayo, so hindi tayo mag-iingay. Sa masonry naman, konting palitada, konting install ng tiles. Yan, kung meron sisinsilin, hindi na kami gagamit ng chipping gun kasi maingay yun. So grinder, hindi rin po kami gagamit. Meron naman po kaming cordless na drill, yan, kagaya nito. Hindi naman ganun kaingay na Adonis na. Tsaka depende sa gumagamit. Si Adonis nga pala ay inutusan ko na lang kumuha ng blind rivet at saka black screw na gagamitin po rito sa trabaho. Yan. Yan. Kuya, walang grinder ha? Puro putol. May ano naman, tile cutter. Yung tile cutter. Nandito ba? Oo, nandyan. Bago yan tayo. Bago yan. Nandiyan ba? Oo. Nahilaw yan ba eh? Tsaka tile cutter advantage yan. Hindi na mag-aalikabok. Hindi kung sakaling brand out, di ba? Basta iingatan lang. Iingatan. Ayan, bali mga karos, ito muna yung update ko rito sa Anyana project. Ayan. So yan po muna yung update natin. Sana matuloy po. Sakaling ipapa-additional po ni client to, panigurado naman kasi kailangan na kailangan yan na meron pong kahit pa paano may canopy yan. Kahit dyan lang. Kasi gagawin pong sliding yan eh. Sliding door po yan. Tapos yung bubong po dun, gawa na po sa tubular trusses. Gawa siya sa yero. Then may ceiling. So ayan po yung mga magiging additional dito pag nagkataon. Feeling ko naman papayag po sila kasi para functional po yung area na yan. So gamit na gamit. Sayang naman kasi kung open na open. Yun nga lang, yun dun po banda, nakikita nyo, bawal po yung isarado. So talaga pong kailangan open pa. Alright.
Yan, let's go. Sa Lumina muna tayo. Pero bago kami pumunta ron, meron lang po kaming konting materyales na bibili ni Mrs. Yan. Tara. Dito na kami pumili sa malapit na hardware sa Anyana bago tayo pumunta ng Lumina. Magkano, ma'am? Magkano? 700 Brazilian. Bali, bumili lang tayo ng fittings para dun sa TNB. So ganito lang yun. Kung magkulang pa, dun na lang natin bibiling sa may bandang Lumina hardware. So ito kailangan ni Louie, dun siya pepesto. Tapos ito naman dun sa project natin sa Phase 4 kila Kuya Dindo. Umpisa na natin yung TNB renovation dun. Kasi Louie yung pepesto. Ito lang muna. Kami kasama mga pipe to, no? Yan yung pipe, papaputol na lang natin para magkasya dun sa secret. Ma'am, pwedeng gawa mo ng resibo na hindi ganyan, na ano yan eh, nagpe-fade. Ayan na. Shoutout sa mga tendera. Ay, nagtago na yung isa. Almusal mo yan, ma'am. Ayaw ni ate, nahihiya. Ma'am, bukas papanood nyo bukas. Kasama kayo sa vlog. Okay. Yung pipe yan, papaputol na lang natin sa gitna para magkasya dun sa loob ng sasakyan. Hi guys, welcome to my vlog. You know. Sorry, okay lang po. Okay na tayo. Salamat po. Thank you. Thank you. Yan, dumaman na tayo ng hardware. Yan, dito kinuha nila Adonis yung mga kailangan nila sa Anyana. Ayan na. Tsaka syempre, binayaran na rin po natin yung ibang mga atraso natin dito. Yan, bago mag-holiday, para bayad na at wala na tayong pinaproblema. Okay, tara. Up, yeah. Nandito na po tayo sa Phase 3. Si Mark at saka si Kuya Doming, lilipat na po sila dun sa bagong project natin sa Phase 4 na isang row house. Dala natin yung mga fittings at saka pipe. Dito po natin gagamitin. Then kahapon po, nakapagpahakot tayo ng panambak dito. Worth of 1,000 din po yun. Kaya medyo malinis-linis na po rito. Wala na yung tambak. Ayan, nandito si Louie. Oh, copyright music. Ay, ginawa ni Kuya Doming kahapon dito. Louie, good morning. Good morning. Pinunta ka na ni Jaja rito? Opo, galing mo. Bia, mga fittings ito. Yung laser, mamaya na lang. Babalik pa naman ako ng Anyana, ha? Louie, ang heater nito nakatago dito sa ilalim ng basin lavatory doon sa cabinet. So, dyan siya nakatago. Dito, pag ano yung... So... Wala na tayo doon. So, wala na tayo ron. Yan, wala na. Dadaling ko na lang dito yung stainless na shower set. Saka po yung ano? Yung fusion sa heat gun. Yung ano pala? Yung pang PPR. Yan. So, ito. Another na madugong renovation na naman para sa TNB. Yan, kasama natin si Banyo King, si Louie Walker. So, lahat po ayusin dito. Kaya makikita niya pati ito, tinibag. Shipping gun pala, magdadala ko. Hindi na po. Hindi na? Okay na. Okay na. Make sure natin yung linya, Louie, ha. Yung linya kailangan may supply. Ito nga po pala, mababago po yan. Kasi in-adjust namin ng 30 cm to. Tatanggalin ko lahat. Tatanggalin lahat. Ang ano natin, 80 to 90. Ang ating shower enclosure. 80 to 90. Ano natin dito, trap? Tapos ito, 120. So 60-60. 60-60, tapos yung matitira, yun yung shower enclosure natin. So first time po namin magre-renovate dito sa Lumina Homes na talagang standard na merong shower enclosure. Kasi yung ibang mga sukat dito sa turnover, pilit lang yun. So ito, dinagdagan po natin ng 30 cm dito. Yan, umpisa na po ni Louie yan. Bali, iwan na po namin si Louie rito. Yung mga tiles nandito po yan. Nagagamitin sa TNB. Then yung preference, yung design, ganito po yun. Ayan na. So nagawa na rin po namin to sa Metrobil.
Bali yung tiles talagang carbon copy. Kung ano yung mga materials na ginamit po doon, yun din po rito. Ayan o. Tapos yung may niche din po siya. Yan, bali kung sakaling may kailangan pa si Louie rito, tatakbuhin ko na lang dito sa malapit na hardware. Pati rin yung design ng wood, nakapatayo siya. Nakikita mo, yan o. Yan, patayo rin installation. Ganun na ganun. So, kailangan ni Louie rito yung fusion sa PPR. So, ihatid natin. May ano naman na to eh. Solvent. Yan. Yan, meron na rin yan. Tapos, nabigyan na rin po natin siya ng layout dito. Napuntahan na rin siya ni Master Jojo. Yung si Kuya, ito yung ginawa niya kahapon. Yan, kasi dyan po ikakabit yung ating yung burning. Kaya pinatibay po yung bandang area ron. Yan, si Louie muna rito. Tapos kapag nataas si Kuya Boy, dediretso siya rito. Ito naman po tayo sa phase 4. Ito yung ating ongoing project na isang inner row house. Finishing phase na po tayo rito. Yan, bali overall paint na. Yan, meron tayong dalang mga materyales. Yan, bali ang kulay dito sa harapan is sand beige. Yan, sand beige. Nagdagdag ako ng tool white at saka sanding sealer. Yan, pwede daw. Yan na. Patiin muna natin. Master Dindo, good morning. Good morning! Kuya Rigor. Morning! Yan na. Yan, nag-uumpisa na po rito. Solid na daw yan, sabi ng piyari. Solid na, nakita. Natawa Sir Eman. Ayun na. Ito nga po pala isa, Duco Barniz. Ang ino-offer ko kay Sir, yung UV board sana para madali na at para iba naman. Kaso nga lang, stick tayo dun sa nakagawian na method. So Duco Barniz po yan, medyo matrabaho nga lang. Pero kapag natapos naman, kita niyo naman, ganda. So inahalin tulad na lang po yan dun sa PVC panel. Pansin nyo yan. Pero on na lang ito, tapos din. Sa clear gloss. Clear gloss? Dalawa na yan eh. Nakadalawa na. Dalawa na lang, para apat. Nagdating naman di-setan nyo yun. Oo, yung sa mag-install pala ng aircon. May aircon daw siyang ano yun eh. Kukulong sa kanya. Oo, yun o. Ayun nga. Para dito. Ayan, bali, kung hindi po magiging busy sila Sir John ngayong araw na to at gaganda ang panahon kasi parang uulan, baka matuloy po sila ngayong araw. Bali, magpapa-install na po tayo ng 1 horsepower dun sa likod para tuluyan na po matapos ng mga pintor natin yung mga dapat gawin dito. Tapos yung dun sa unit nila Sir, may existing na naka-install doon na kung hindi 2 or 2.5 horsepower, ililipat po yun dito, relocation. So ililipat dito at saka dito po yung indoor. Nakaabang na. Yan na. Yan po ilalagay. Ayan, hindi na natin sila balahin. Sige na kuya, diretso na. Final na ito mga kapinta. Final na. Nasa phase 4 pa rin tayo. Ayan, shoutout po kila Ma'am Rolinda. At saka syempre, shoutout din sa lahat ng client owner natin dito sa Lumina Homes. Ayan, nakapasok na si Ricky at saka si Badong. Dito nga po pala kaya natanggalan po ng tambak dito. Ito panibago na lang to. Simula po kanina. Naipahakot na po natin yung mga panambak po rito. Bali yung mga nakikita nating nakasako dito at saka doon. Yan, hindi po sa atin yan. Diyan po yan sa mga tapat unit. Ayan, bati tayo. Good morning Ricky. Good Sa morning kay boss. Badong, good morning. Yan, assignment natin yan. Teka lang, tabi muna natin, may dadaan. Yan, kaya lagi kong pinapaasikaso yung tambak kasi talagang obstruction nga talaga. So ito, start tayo. So yung tatlong poste natin, meron po siyang mga lampos. Inaabangan na po ni Ricky. Then yung floor drainage nito, yung trench drainage na ginagawa po natin, hindi siya always nakapasok dito sa loob. So dito namin po siya ilalagay dyan sa paglabas. Ayan yung mga gamit natin. Kaya hindi rin nila malagyan po ng kahit insulation to kasi halos sa puno. So pero pwede na po natin na i-schedule sa kanila once po na matapos po yung harap dahil mababawasan din naman yung materials dito. Yung kagaya ng mga pamorma na yan, pwede po nilang magamit na yan. Tapos yung sa tubular, pwede na po tayo framing ng ating trusses. Yan, para yung mga yero din mabawasan. At saka gutter.
Yan dito. Yung mga bintana nito, tatanggalin din po yan. So, ibablock pa po natin yan. So, ito na muna yung update dito. Marami pa naman simento. So, abot pa to hanggang January. Tapos, adhesive natin nandyan. Siguro, baka sa pagpasok, papadeliver tayo ng tiles na gagamitin po dito. So, sa ngayon, wag muna kasi medyo makalat pa. Kaya, ito na muna. Ayos na tayo rito. Yung ano nga po pala natin, yung mga poste na yan, nasa 150 cm height. Tapos yung abang ng mga electrical line namin dyan para sa lamppost, 125 cm. Simula sa flooring. Tapos magpapa-deliver ulit tayo rito ng water line and sanitary pipeline at saka yung mga fittings. Kasi mag-ano na po sila rito. Sa mga susunod na araw, mag-flooring na. Kaya kailangan na po natin yung mga materyales para sa sanitary line at saka water line. Yan na muna yung update dito. Bali nasa phase 4 pa rin tayo. Okay, ito yung bagong ginagawa namin dito sa may block 26. Tapos ito pinalilinis ko kila Kuya Doming tsaka kay Mark. So pansamantala dito muna tayo maglalagay ng buhangin at saka graba. So wala po talagang ibang area. Tiningnan ko na. Good morning Kuya Doming. Good morning po. Yan na, pinapalinis muna natin sa kanila. Kaya Doming, pagka may delivery, pagka siya na ang graba at buhangin dito. Si Mark. Good morning, Mark. Ayan. Dito si Marvin at saka si Kuya Richard noon, may naumpisahan na. Medyo ipinatigil ko muna yung gawa dito. Una sa manpower din. Tapos pangalawa, may mga nauna na kasing gumawa dun sa likod. So pinatatapos natin. Pero mukhang hindi yata natapos. Sa haba po din po ng ilang araw din po yung nagbigay tayo ng ano sa kanila na mauna sila pero hindi yata natapos. Ayan, nililinis muna nila Kuya Doming at saka ni Mark. So ito na yung mga nagawa, konting excavation na lang po rito. Makakapaglatag na tayo ng para sa column at sa poste. Tapos nandito na nga po pala yung ating materials, simento at saka hollow blocks. So sa hollow blocks, gumagawa na lang po ako ng paraan kapag may project kaming row house or lalong-lalo na inner, ipinalalagay ko talaga sa loob na. Tapos yung kisamin nito hindi pa nababaklas. Isa po yan sa mga i-renovate namin. Tapos yung TNB nito, yan babaklasin din po yan. Ililipat po dito banda sa right side ng back extension. So renovation din po to. So ito na yung may unang gumawa. Maganda ho kasi sana matapos nila kasi kung uunahan natin sila, ganyan yung sitwasyon, no? Tingnan nyo, hindi pa hindi nakapader. Maganda sana pinader na nila pero hindi naman natin sila masisisi sa bagay na yun. Ayan. So tayo po ay nagpapahakot ng panambak. Kung ano man yung inabutan natin dito, hindi atin to. Yan, tayo nagpahakot na tayo. Nilagay na po natin lahat dun sa likuran. So umapaw po uli, dumami uli. Tapos may konting huhukayin pa dyan kasi medyo mababaw pa yung column nito. Bababaan pa po yan, gagawin 80. Yan na. So ito muna yung update, si Kuya Doming tsaka si Mark dito. Tapos pagka ilang araw may matatapos po si Louie doon, unti-unti naman may lilipat dun sa phase 3 para sa mga finishing. Yung gamit natin yung mga metal paring. Doon na muna nilagay sa taas. Okay, bago mag break time, ayan, mga kamag-anak po ni client natin dito sa Anyana. Bumalik po tayo rito. Ayan. Ayan, bali dinala po nila yung mga gamit dito. Ay, si Master Jojo. Good morning. Hi, morning. Morning. Ayan, bali magli-layout na po tayo rito para sa kitchen counter. Ang finish nito ang ating kitchen counter slab. Gawa po sa granite. Granite po siya. So tayo gagawa ng slab counter gamit po yung steel bars and concrete slab. Tapos dinala na nga rin po pala nila yung ilang mga materyales para sa mga ilaw. Pati TV bracket nandito na rin. Tsaka yung lababo. Yun ang pinaka-importante. Lababo. So ang prepared po nila rito is gas range. Tapos dito naman is refrigerator. Side by side. Side by side siya. Tapos ang gagawin po namin dito,
Yung gas range niya, yung pinaka gas tank nasa labas po nito. Yan. Dito po banda. Tapos yung pinaka gagawin naming slab counter dito para sa dirty kitchen, sagad na po. Sa plano dito hanggang dito po yan. Isasagad na namin para magkaroon po ng storage yung gas tank dito sa ilalim. Yan po yung mga gagawin namin dito. Yan, nagpa-umpisa na nga po pala magpa-waterproofing si Master Jojo rito gamit yung Flexiban. So ang ginawa dyan, kinayod po muna yung pader, kinayod para matanggal po yung parang pinaka ganyan, yung mga rough para maging smooth ng konti. So kasi pagka mga ganting plastering, may mga butil-butil po yan ng buhangin pa. Yan, kakayurin. After makayod, ayan, first coating pa lang po yan. First coating. So hanggang second coating pwede na mag-apply ng masilya or skin coat. Yan, malapit na mag break time. Ilang minuto na lang. Ito, ceiling framing, curved ceiling. May strip light, wheel light, at saka candle light. Ito yung lagay ng weather natin dito. Basta wag lang uulan. Wag lang talagang uulan. Panalangin natin. Nag-a-apply na ng waterproofing. Kaya sabi ko pa lang nung kahapon, schedule sana namin to na talaga maganda na yung weather. Kaso nga lang kanina maganda na eh, mainit-init eh. Ngayon tingnan nyo, hirap talaga ispilingin ng weather natin. Umaaraw, minsan umaambon, minsan umuulan. Minsan naman sobrang init. So iyan na muna yung update dito sa Anyana project natin. Tara. Bago tayo bumalik na ng Lumina, bumili muna tayo ng stainless na shower set, bali multi-point. Yung brand nito Sento. Para to dun sa ginagawa ni Louie, kasi nagle-layout na siya ron para makita na natin yung abang. Yan. Okay na po tayo rito sa may My Homes. Dito nga po pala yan sa may Tansa. Yan, ang presyo ng shower set na binili natin isa 9,900. Yan, bali gagamitin po nga natin to dun sa ginagawa ni Louie sa may Lumina Phase 3. Pero yun din po yung bibili natin pagdating po dito sa sa project natin sa Anyana. Yan din po yung yan din po yung bibilhin natin ng shower set. Yan, bali kundi bukas na lang tapos dadalhin natin doon sa Anyana. So ang kailangan lang po natin kasi is makuha po yung pinaka layout ng multi-point system. So yung mga accessories saka na. So yun lang muna. Tara. Daddy, pili tayo kita. Nasa phase 4 ulit tayo. Bali nandito na yung grupo ni Sir Jan na magkakabit po ng aircon. Yan. Tapos nakapag-usap na kami ni Sir Eman, may-ari po nito. Yung nakalagay doon sa unit niya, sila Sir Jan din po yung nun, nagkabit. Bali relocation po, babaklasin po yung indoor and outdoor and ililipat po dito. So disadvantages, mawawala na po yung aircon nila. So total naman na December ngayon, January malamig pa. So ang target naman kasi namin dito 4th week or 1st to 2nd week ng February, tapos namin to. So yun naman yung pinag-usapan namin kasi nagbigay na ng discount si Sir Jan dito sa client natin for relocation. Kasi kung ano po tawag dito, patatagalin pa po nila, maaaring mas mataas pa yung yung services. Yan. Ayan, maraming salamat nga pala kay Sir Jan. So nung Pasko pa daw to. Yan, maraming salamat kay Sir Jan De Leon, yung ating aircon installer and supplier. Yan, may pa Johnny Walker pa. Yan, God bless Sir Jan De Leon. More project to come pa. So sa lahat po ng mga gusto magpakabit ng aircon, sa mga viewers po natin, trusted, pagkakatiwalaan, quality, at walang problema po sa mga brands ng ating mga aircon, mapa window man or mapa split type. Also meron din po silang iba't ibang mga appliances na pwede po sa bahay, lalong-lalo na sa mga renovation. So ito po yung kanyang Facebook account. Yan, paki-message na lang po para sa mga gusto mag-avail. So nagbibigay po ng discount yan. Sabihin nyo lang po
viewers po kayo nitong channel na to ng Lee and Aki TV Vlog. Ayan. So paki-contact na lang. Ito na rin po yung kanyang contact number. Again, maraming salamat kay Sir John De Leon sa pa-Johnny Walker. Tsaka ito, yung gift niya. Ayan. God bless and more project pa. Ayan. Salamat sa inyo ha. Thank you. Thank you, salamat na marami. Ito yung sobrang tubo. Ayan, bali, nakabalik na ulit tayo rito. Ayan, pinatapos muna natin yung installation. So, ito na yung update. Ayun yung nasa taas, isa. So, kagaya nung naging project namin sa phase 4. Ayan na. Ayan, salamat kay Loreto sa mga kasama niya. Also kay Sir John Ricardo or John De Leon. Ayan. Alright, update na tayo. So dito sa phase 4, ito yung update. So ganito na talaga yung kakalabasan. Pero kung yung ingat. Pero yung pinaka-indoor unit niya ay kung nandito sa katapatan lang. Kaso nga lang TV console to. So kaya naman po naging ganun po yung sa may copper tube line dahil dito po nakalagay yung indoor. Ito na yung pinaka the best location na kung saan maikakabit siya. Yan. Tapos dito, pinakamaganda rito, ano na lang po to, Korean blinds. Korean blinds na lang. Bali kapag pininturahan naman po natin to, idadamay po natin yan. Kung ano yung kulay nito, yan din yan. Tapos sa kalahati, ganun din. Tapos yung sa release nga ng aircon, nandito po siya. Yan. So pipinturahan na rin po namin yan. Ito na yung pinaka the best na location ng outdoor unit na inilagay namin dito sa living space. Isa naman po nandito, nandun din po siya sa taas. Kasi kung nandun po siya sa taas, bubutasan natin yung PVC panel. Hindi naman maganda yun, pangit siya tingnan. So kami nang bahala rito para mapaganda tingnan to kapag nandito sa labas. Ayan, update na rin sa kisame. Oh, ganda. Yan, nagustuhan ni client to. Nakita na po ni client to kanina. Nandyan lang naman yung bahay niya. Nagustuhan niya po yung mga ginawa po namin dito. Lalo na kapag may ilaw na po yan. Tapos ang pintura na po pala na ginamit sa mga wall is tool white. Ayan, tool white po siya. Ano, maganda rin pala ng tool white sir. Sabi niya. Ano po maganda rin? Ayan. Kami yung nagsuggest kay client na tool white na lang po yung gamitin sa pader kasi ganito yung combination ng color. Para lumutang, litaw na litaw at bumagay. Tapos dito naman po sa TV console niya, Duco varnish po ito. Ayan. Ayan. Duco varnish. Ayan. Mas kaganda po ito kapag nailagay na namin yung wall fluted panel. Meron pa po yan. Tapos ang color na lang po nito is a gray. Sea gray na lang po ang kulay niya. Wow, ang lamig dito. Ilang horsepower yan kuya? 2 horsepower, kagaya sa bahay. So, kaya-kaya niya nang palamigin to. Itong 22 square meter floor area. 2 horsepower. Kaya, lamig yan. So, hindi lang yun. Ito pa. Sa back extension area, yan, naikabit na rin yung aircon dito. So ito naman po isa 1 horsepower. So magtataka lang kayo, medyo nakatabingi siya. Opo, totoo po yun kasi kapag medyo level yan, yung pinaka-release ng tubig na nilalabas po ng indoor ay hindi po magpo-flow dun sa, hindi po siya lalabas kasi kailangan nakaslope ng konti yan. So napansin din to ni client, pinaliwanag ko po sa kanya, kailangan po nakaslope ng konti. Kasi syempre yung tubig kailangan nakaklibin ng konti para lumabas po rito. So, ito, para mas maganda, ganyan na po yung pinaka-style niya. Ganyan na yung design niya. So, wala na po siyang saksakan. Tapos, andito na po yung nilagay namin na 3-port na tubo. Diyan na po yung pupunta. Yung 3-port na tubo, binaon po namin ng husto. Hindi po manipis yung pagkakabaon niya kasi nagkakaroon ng moisture yan.
Tapos yung sa copper tube, lahat na lang po yan mamasilyahan namin. Yan. So ito na po yung update dito sa ginagawa naming ongoing project dito sa phase 4. So kaya namin po pinauna na yung mga aircon para dire-diretso na po yung trabaho ng pintor dito. Kasi kagaya nito, may mga bungi-bungi. Yan, marere-touch pa po namin yan. So kokobera na lang po yan kapag nagpintura na po uli. Ang kokobera na lang po siya. Wow, ang lamig. Yan, binuksan po muna natin. Ganun din po rito, yung release ng tubig na galing po sa indoor. Ayan, nakaano na po yan. Nakabaon na po yan papunta rito. Hindi na po namin to binabaon mga karos yung pagdating dito sa labas. Para kahit pa paano may maintain pa. No, may maintenance pa. Sa loob naman, pag binaklas lang naman po yung kapag nagpalinis at binaklas lang naman po yung pinaka-indoor, madali naman ng linisin. Ayan, katapos na naman po tayo ng buong araw ngayong araw po ng linggo. So may pasok po kami ngayong araw ng linggo kasi last day na lang po namin bukas para yung payroll namin aabot pa ng 4 na araw. O, diba? Bali ito mga karawas, hanggang dito na lang po uli yung vlog natin ngayong araw po ng linggo. Yan, kita-kita na lang po uli for the next video. God bless at paalam po muna.